Kasasabog pa lamang ng liwanag sa isang maliit at siksikang sulok ng Maynila, malapit sa riles ng tren sa Tondo. Nakasabit pa ang hamog sa mga dulo ng dahon ng saging sa mga bakuran, at ang ugong ng unang biyahe ng tren sa umaga ay maririnig mula sa malayo, tila isang nag-aalmusal na dambuhalang bakal. Sa isa sa mga eskinita, sa gitna ng mga tumpok ng kinakalawang na yero at mga lumang sako, isang dalagang mangangalakal na 18 taong gulang ang nakayukong dumadampot ng mga plastik na bote. Ang pangalan niya ay Nena. Gumigising si Nena bago pa man tumilaok ang mga manok. Ang kanyang itim at medyo buhaghag na buhok ay palaging nakatali ng basta-basta. Ang kanyang damit ay madalas na hindi pa tuluyang tuyo kapag umuulan ng magdamag, ngunit isinusuot pa rin niya ito. Ang pagiging mangangalakal ay hindi niya pangarap, ngunit pinilit siya ng buhay na maging matanda nang wala sa oras. Namatay ang kanyang ama 3 taon na ang nakalipas dahil sa isang aksidente sa construction site, at ang kanyang ina ay maisakit sa baga na nagpapahirap sa kanyang magtrabaho. Hindi kailanman nagreklamo si Nena. Para sa kanya, ang pagdampot ng basura ay nangangahulugang maibibili niya ng gamot ang kanyang ina at makakakain sila ng kanin 3 beses sa isang linggo nang hindi nangungutang. Noong umagang iyon, naglalakad siya bitbit ang isang malaking sako na tinahi niya mula sa isang lumang tarpaulin ng politiko. Habang sumisipol ng mahina, tinahak niya ang mga bangketa at sulok ng palengke kung saan karaniwang maraming naiiwan na bote at karton. Mula sa di kalayuan, may 2 pulis na nag-iinspeksyon sa ilang mga pwesto. Para sa iba, ito ay isang pangkaraniwang tanawin. Ngunit para kay Nena, ang mga pulis ay palaging isang imahe na nagtutulak sa kanyang yumuko at umiwas. Hindi dahil may kasalanan siya, kundi dahil alam niyang madali siyang pagbintangan. Kaliliko pa lamang niya sa isang makipot na eskinita sa likod ng isang tindahan ng mga halamang gamot nang may marinig siyang malalakas na yabag na mabilis na papalapit. "Hoy, ikaw," sigaw ng isang tao. Natigilan si Nena. Dahan-dahan siyang lumingon. Isang pulis na malaki ang katawan, nakaumbok ang dibdib, at mamantika ang mukha ang nakatayo 1 metro lamang ang layo sa kanya. Sa manggas ng kanyang uniforme ay nakaburda ang pangalang T. Sargento Reyes. Kilala siya ng mga tao bilang isang pulis na mayabang, madaling mag-init ang ulo, at madalas gamitin ang kanyang kapangyarihan para gipitin ang mga mahihirap. Gayunpaman, mayroon siyang mga nakatataas na nagbubulag-bulagan sa kanyang mga gawain hanggat maayos ang kanyang piramid sa kanila. "Nagtatago ka, ha?" bulyon ni Reyes habang tinitingnan ang malaking sako sa likod ni Nena. Napalunok si Nena. "Naghahanap lang po ako ng bote, sir." "Nagnanakaw ka, no?" singhal ng pulis habang mabilis na lumalapit. "Hindi po, sir, maniwala po kayo, hindi po," sagot ni Nena na nautal. Agad na hinablot ni Reyes ang sako mula sa likod ni Nena at ibinuhos ang laman nito sa lupa. Mga plastik na bote, maliliit na karton, manipis na lata, lahat ay nagkalat at gumulong. "Bawal dito. Kinuha mo yan sa likod ng mga tindahan ng tao. Umamin ka na bago ko pahalughugin lahat yan." Nagpanik si Nena, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kung sasagot siya ng pabalang, alam niyang maaari siyang bugbugin o ikulong ng walang dahilan. "Kinuha ko lang po yung nasa daan, sir. Yung mga tinapon na. Hindi po ako pumasok sa mga tindahan." Palusot, iwinasiwas ni Reyes ang kanyang kamay. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Nena. Agad itong namula. Umatras siya ng isang hakbang habang hawak ang kanyang mukha. Ilang mga tindero na nakakita sa pangyayari ay nagkatinginan lamang. Ngunit walang nangahas na lumapit. Alam ng lahat ang ugali ni Reyes. Sinumang lumaban, maaaring humaba ang kaso. "Sir, hindi po talaga ako nagnakaw." Mahina at nanginginig ang boses ni Nena, ngunit hindi ito pinansin ni Reyes. Sa halip, lalo siyang nagalit nang makita ang itsura ng pagsuko sa mukha ni Nena. "Ngayon, sumama ka sa presinto. Titiketan kita para sa maliit na pagnanakaw. Magbayad ka ng 5,000 kung gusto mong makalaya. 5,000 piso para kay Nena. Iyon ay isang halaga na hindi niya kayang ipunin kahit sa loob ng 2 buwang pagtatrabaho." Mabilis siyang umiling. "Sir, wala po akong ganoong kalaking pera. May sakit po ang nanay ko." "Manahimik ka.
Huwag mong gamitin yang mga gasgas na dahilan na iyan. Sigaw niyang muli at hinawakan ng malaking kamay ni Reyes ang kwelyo ng damit ni Nena at kinalagkad siya. Sinubukan ng dalaga na pumiglas, ngunit masyadong malakas ang pagkakahawak ng pulis. Ang mga tao ay nagsimula ng magkumpulan para manood, ngunit wala pa ring tumutulong. Sa Pilipinas, ang pagharap sa isang abusadong pulis ay maaaring mga hulugan ng mahabang kalbaryo. Dahil sa pagpanik, natapilok si Nena sa isang maliit na bato. Muntik na siyang matumba, ngunit lalo pa siyang hinila ni Reyes. Napakalakas. Huwag kang manlaban. Aray ko po, sir. Masakit, daing ni Nena. Tila hindi pa kontento, itinulak siya ni Reyes sa isang pader na yero. Ang malakas na kalabog ay nagpatalsik sa ilang mga ibon na nagpapahinga. Sinabi ng sumama ka, lumalaban ka pa rin. Itinaas ni Reyes ang kanyang kamay, handa nang sumampal muli. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Nena ang matinding takot. Hindi lamang dahil sa sakit, kundi dahil napagtanto niyang ang kanyang buhay ay maaaring wasakin anumang oras ng isang taong nakakaramdam na mas mataas siya. Ngunit may isa pang bagay na pumipigil sa kanya na manahimik. Ang imahe ng kanyang ina sa bahay na naghihintay na hindi maaaring mawalan ng kaisa-isang bumubuhay sa kanila. Nang itaas ni Reyes ang kanyang kamay sa pangalawang pagkakataon, kusang dinukot ni Nena ang isang bagay mula sa gilid ng kanyang sako na nahulog sa lupa. Isang bagay na karaniwan niyang ginagamit para buksan ang mga takip ng lumang bote sa junk shop. Isang maliit na distornilyador. Itinaas niya ito nang hindi nag-iisip. Hindi para manakit, kundi para lamang hindi siya patuloy na tratuhin na parang hayop. Sir, parang awan niyo na, wag niyo na po akong saktan. Nanginginig ang boses ni Nena, ngunit tuwid ang kanyang kamay na may hawak na distornilyador. Natigilan si Reyes. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mayabang na mukha ay namutla. Ang kamay na handa sanang sumampal ay nanatiling nakabitin sa hangin. Anong gagawin mo sakin? Umatras si Reyes ng kalahating hakbang. Hindi gumalaw si Nena papalapit. Sinusubukan lang niyang panatilihin ang distansya upang hindi na siya muling saktan ng lalaki. Gusto ko lang pong umuwi, sir. Hindi po ako masamang tao. Hindi po ako nagnakaw. Parang awan niyo na, wag niyo po akong piliting magbayad ng perang wala ako. Ngunit para kay Reyes, iba ang kanyang nakikita. Hindi niya nakita ang isang takot na dalaga na sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Ang nakita niya ay isang banta, mas partikular, isang banta na maaaring maging dahilan ng pagkawala ng kanyang trabaho kung may ibang makakuha ng video ng sandaling iyon. Ilang mga tindero ngayon ay nagsimula ng lihim na kunin ang kanilang mga cellphone. Ibaba mo yan. Ang boses ni Reyes ay hindi na malakas, sa halip ay nanginginig. Kung mangangako po kayo na hindi niyo na ako sasaktan, ibababa ko po, sagot ni Nena. Basag ang kanyang boses na tila pinipigilan ang pag-iyak. Napalunok si Reyes. Ang pulis na kilalang mabangis, istrikto, at kinatatakutan ay ngayon ay tila natatakot. Mayroon pang ang kislap ng takot sa kanyang mga mata. Sige, mag-usap tayo ng maayos, ibaba mo muna. Huwag ganyan, sabi niya sa boses na kahit siya ay hindi makilala. Sa unang pagkakataon, nawala ng kontrol si Staff Sergeant Reyes. At ang takot na iyon ay lumitaw hindi dahil sa maliit na distornilyador, kundi dahil sa mga mukha sa paligid na nagsisimula ng magmatsyat. Hindi gumalaw si Nena. Hirap siyang huminga at ang kanyang mga luha ay bumagsak nang hindi niya mapigilan. Sinabi niya ng mahina, gusto ko lang pong mabuhay, sir. Napapikit sandali si Reyes. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang kanyang malaking dibdib ay tila tinusok ng hiya. Napagtanto niyang lahat ng tao ay tumitingin sa kanya bilang isang malupit na taong nambubugbog ng isang pobreng dalaga na walang kasalanan. At marahil, iyon nga talaga siya. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, isang malakas na boses ang pumutol sa tensyon. Sargento Reyes, anong nangyayari dito? Isang lalaking nakaunipormeng pulis na may mas mataas na ranggo ang mabilis na lumapit. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang itsura ay hindi mayabang. Ang kanyang pangalan ay Teniente Cruz, isang pulis na kilalang makatarungan at iginagalang ng mga residente. Agad na nagbigay daan ang mga tao. Lumingon si Reyes, namumutla ang kanyang mukha.
Sir, itong babae, tinututukan ako ng patalim. Tumingin si Cruz kay Nena na nanginginig sa kanyang maruming damit at namumulang pisngi mula sa sampal. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay bumaba sa maliit na distornilyador sa kamay ng dalaga. Pagkatapos, sa mga nagkalat na basura, at sa wakas, sa takot na mukha ni Nena na malayo sa pagiging mapanganib. Dahan-dahang lumapit si Cruz. Ganito kaliit na distornilyador, tinatawag mong patalim? Hindi makasagot si Reyes. Sumulyap si Cruz sa mga residente. Ilan sa kanila ay umiling, nagpapahiwatig na si Reyes ang unang naging marahas. Yumuko si Nena. Dahan-dahan niyang ibinaba ang distornilyador. Pasensya na po, sir. Pinagtanggol ko lang po ang sarili ko. Huminga ng malalim si Cruz. Nakikita niya ang katotohanan sa mga mata ng dalaga, at naaamoy niya ang kabuktutan mula sa pagkakamali ng kanyang tauhan. Ang kapaligiran sa likod ng tindahan ay biglang tumahimik pagdating ni Teniente Cruz. Tanging ang tunog ng dekuryenteng bentilador mula sa isang karinderya sa dulo ng eskinita ang maririnig na umuugo. Ang mga tindera ay nanonood mula sa malayo, nag-aalala ngunit hindi nangangahas lumapit. Tinitigan ni Cruz sina Nena at Reyes ng salitan. Ang kanyang mukha ay hindi galit ngunit matalim. Matalim na tila isang taong nag-aayos ng mga piraso ng isang palaisipan sa kanyang isipan. Nena, di ba? Tanong ni Cruz nang mahina matapos makita ang maliit na pangalang nakasulat gamit ang marker sa lumang sako. Tumango ng bahagya ang dalaga. Opo, sir. Mangangalakal ka rito. Opo, sir. Matagal na po. Bahagyang yumuko si Cruz. May sugat ka ba? Hinawakan ni Nena ang kanyang pisngi na mainit pa rin. Wala po, sir. Kaunti lang po. Ngunit, nakita mismo ni Cruz ang malaking pulang marka sa mukha ni Nena. Nilunok niya ang kanyang inis sa katahimikan. Sige, subukan mong ikwento mula sa simula. Inayos ni Nena ang kanyang paghinga na hindi pa rin regular. Nangongolekta po ako ng bote sa daan. Tapos bigla na lang po dumating si Sir Reyes, agad akong pinagbintangan na nagnanakaw sa mga tindahan. Sabi ko po hindi, pero nagalit po siya. Tapos, humina ang boses ni Nena. Sigurado siyang nakita na ng lahat ang nangyari, ngunit ang pag-ulit nito ay nagpapakipot pa rin sa kanyang puso. Tumango si Cruz nang may pakikiramay. Tapos bakit ka may hawak na distornilyador? Natakot po akong masampal ulit, sir. Gusto niya akong kalagkarin sa presinto at wala po akong perang pantubos. Itinaas ko lang po yung distornilyador para tumigil siya sa pananakit. Hindi ko po gustong manakit ng kahit sino. Basag ang boses ni Nena sa huli. Nagbulungan ang mga nanonood. Pagkatapos ay lumingon si Cruz kay Reyes. Ang mukha ng pulis ay nagbago, tila isang taong nahuling nangungopya. Reyes, tawag ni Cruz sa isang patag na tono. Ikaw naman ang magpaliwanag. Sir, ginagampanan ko lang po ang tungkulin ko. Kahina-hinala po kasi yung dalaga. Marami pong report ng maliliit na pagnanakaw sa lugar na to. Pinaghihinalaan ko po na siya ang salarin. Naghinala ka, tapos nanampal ka agad, tanong ni Cruz habang tinaas ang isang kilay. Natigilan si Reyes. Ako po. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko noong tinutukan niya ako ng patalim. Patalim? Dinampot ni Cruz ang maliit na distornilyador mula sa lupa. Ito ba, Sarge? Tinitigan ni Cruz ang distornilyador ng matagal. Pagkatapos ay tinitigan niya ang malaking katawan ni Reyes na doble ang laki kay Nena. Isang kamay nito ay sapat na para magbuhat ng mabibigat na bagay. At ngayon, inaamin niyang natakot siya sa isang dalagang mangangalakal na mukha pang gutom. Sa isang mabagal ngunit puno ng diin na boses, sinabi ni Cruz, hindi ito patalim. Ito ay gamit sa trabaho ng isang mangangalakal. Nanahimik si Reyes. Lumingon si Cruz sa mga residente. Mayroon bang saksi na nakakita sa pangyayari mula sa simula? Nagkatinginan ang mga tao nang may pag-aalinlangan, ngunit isang matandang lalaking nagtitinda ng saging ang sa wakas ay dahan-dahang lumapit. Nakita ko po mula sa simula, sir, sabi niya. Hindi po ginalaw ng dalaga ang mga tindahan. Yung mga boteng dinampot niya, yung mga nahulog talaga sa daan.
Itong pulis po ang unang humila at nanampal. Isang babaeng nagtitinda ng gulay ang mabilis na tumango. Totoo po, sir. Nakita po namin. Wala po siyang kasalanan. Lalo pang nanghina si Reyes. Huminga ng malalim si Cruz. Ito ay masama. Sobrang sama. Dahil hindi lamang ito maling pamamaraan, kundi pag-abuso sa kapangyarihan sa pampublikong lugar na may maraming saksi. Sige, sabi ni Cruz sa isang matatag na boses. Lahat na nakakita, kukunin ko ang inyong testimonya mamaya. Nagsimulang magpanik si Reyes. Teniente Cruz, baka nagkamali lang sila ng kita. Ako po. Reyes, sigaw ni Cruz. Sa pagkakataong ito, malakas ang kanyang tono. Nagulat ang buong eskinita. Kung may kasalanan ka, kailangan mong panagutan. Huwag mong baluktutin ang katotohanan. Natulala si Reyes na parang isang batang pinapagalitan ng magulang. Lumapit si Cruz kay Nena at nagsalita sa isang malumanay na boses. May pamilya ka ba sa bahay? Meron po. May sakit po ang nanay ko. Kailangan ko na pong umuwi agad, sir. CJ, hindi ka dadalhin sa presinto. Wala kang kasalanan. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Nena, hindi makapaniwala. Nagpatuloy si Cruz. Ihahatid kita pa uwi mamaya pagkatapos kong kunin ang mga detalye rito. Siguradong nag-aalala na ang nanay mo kung mahuli ka. Dahan-dahang tumango si Nena at kusa na namang tumulo ang kanyang luha. May naramdaman siyang init, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam na pinoprotektahan. Samantala, paulit-ulit na pinupunasan ni Reyes ang pawis sa kanyang batok. Ang kanyang dignidad ay gumuho sa harap ng mga residente. Ngunit, sa likod ng hiya, may isa pang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isang uri ng pagsisisi na dumadagan sa kanyang dibdib. Hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya na ganito siya kababa. Hindi dahil pinagalitan siya ng kanyang superior, kundi dahil nakita niya ang totoong takot sa mga mata ng isang dalagang walang kalaban-laban. Matapos tawagin ang dalawang miyembro para tumulong sa pagkuha ng testimonya ng mga saksi, tumayo si Cruz ng tuwid sa harap ni Reyes. Simula ngayon, tatanggalin kita sa field duty hanggang sa matapos ang internal investigation. Sir, wag po. Nakikiusap po ako. Basag ang boses ni Reyes. Wala nang kayabangan, wala nang pagmamataas. Tanging isang lalaking natatakot na mawala ng trabaho. Maaari mong ipagtanggol ang sarili mo mamaya. Ngunit sa ngayon, kailangan mong managot. Yumuko si Reyes at dahan-dahang tumango. Kitang-kita ang pagkawasak sa kanyang mukha. Hindi masaya si Cruz na magparusa ng tao. Ngunit ang pagkakamali ngayong araw ay masyadong mapanganib para palampasin. Isang oras ang lumipas. Matapos makuha ang testimonya ng lahat ng saksi, nilapitan ni Cruz si Nena na nakaupo at nakasandal sa pader na yero, hawak ang pisngi habang pinupunasan ang natitirang luha mula sa insidente. Pasensya na at pinaghintay kita, sabi ni Cruz. Halika, ihahatid na kita. Dali-daling tumayo si Nena. Huwag na po kayong mag-abala, sir. Kaya ko na pong maglakad mag-isa. Ihahatid pa rin kita, sagot ni Cruz. Para masigurado kong ligtas ka talaga. Dahan-dahang tumango si Nena. Bago umalis, yumuko siya para damputin ang kanyang mga bote na nagkalat. Muli niyang pinuno ang kanyang lumang sako, isa-isa. Pinagmasdan ni Cruz ang kanyang matyaga at maingat na kilos. Gusto mo bang tulungan kita? Tanong ni Cruz. Umiti ng bahagya si Nena, tila nahihiya. Salamat po, sir. Pero sanay na po ako. Sa huli, tumulong na rin si Cruz sa pagdampot ng ilang bote ng walang imik. Natigilan ang mga residente sa paligid nang makita ang isang opisyal ng pulisya na dumadampot ng basura kasama ang isang batang mangangalakal. Ang ilan ay naantig pa. Nang mapuno ang sako, ipinasan ito ni Nena at naglakad kasama si Cruz patungo sa isang maliit na eskinita papunta sa kanyang bahay. Sa kanilang paglalakad, nagtanong si Cruz, nag-aaral ka pa ba? Dati po, sir, hanggang high school. Pagkatapos po, huminto na ako kasi kailangan ng magtrabaho. Bahagyang yumuko si Cruz. Pasensya na, hindi madali ang buhay mo. Umiti ng pilit si Nena.
Okay lang po, sir. Sana lang po gumaling na si nanay. Kayo lang dalawa? Opo, namatay po yung kapatid ko noong maliit pa. Sandaling natahimik si Cruz. Tutulungan kitang kumuha ng medical report ng nanay mo sa health center para makakuha kayo ng tulong. Nanlaki ang mga mata ni Nena. Talaga po, sir. Pero wala po akong pera para sa mga papeles. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Yumuko ng malalim si Nena. Salamat po, sir. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Ngunit bago pa makadagdag si Cruz ng anuman, may narinig silang nagmamadaling mga yabag mula sa likuran. Nena! Garalgal, nag-aalangan at puno ng pagsisisi ang boses na iyon. Lumingon sila. Nakatayo roon si Reyes, wala na ang kanyang kayabangan. Gusot ang kanyang uniforme. Mukha siyang balisa. Nena, gusto kong makipag-usap, sabi niya, mabigat ang paghinga na tila katatapos lang tumakbo. Nanigas si Nena at ang kanang kamay niya ay biglang kumapit sa braso ni Cruz. Natatakot na baka magalit muli ang malaking pulis. Humakbang si Cruz para maging handa. Ngunit itinaas ni Reyes ang dalawang kamay, hindi para umatake, kundi para sumuko. Patawarin mo ako, sabi niya ng mahina. Hindi ko dapat ginawa yon. Natahimik si Nena. Hindi niya kailanman inakala na ang pulis na sumampal sa kanya ay hihingi ng tawad. Patawarin mo ako. Ako. Nadala lang ako ng emosyon pagpapatuloy ni Reyes. Malaki ang pagkakamali ko. Tinitigan siya ni Nena ng matagal. May kislap ng takot, ngunit mayroon ding maliit na simpatya na umusbong dahil nakita niya ang isang bagay na tapat sa mga mata ng pulis. Hinintay ni Cruz ang reaksyon ng dalaga. Sa wakas, sumagot si Nena sa isang maliit na boses. Pinapatawad ko na po kayo, sir. Pero sana po, wag niyo nang saktan ulit ang mga mahihirap. Ang simpleng mga salitang iyon ay sumampal sa puso ni Reyes ng mas malakas kaysa sa anumang parusa mula sa kanyang mga superior. Yumuko siya ng malalim, mas malalim pa kaysa sa kanyang pagsaludo sa mga general. Salamat! At ipinapangako ko, bulong niya. Dito natapos ang unang bahagi ng kanilang pagtatagpo, isang panimulang pagbabago hindi lamang para kay Nena, kundi pati na rin para kay Reyes at Cruz. Noong hapong iyon, ang maliit na eskinita kung saan nakatira si Nena ay naging saksi sa isang tensyon na hindi pa nangyari dati. Nakatayo si Cruz ng tuwid, handang harangin si Reyes kung may balak itong masama. Nakatayo si Nena sa likuran niya, kalahati ng kanyang katawan ay nakatago, isang reflex mula sa takot na nananatili pa rin. Ngunit si Reyes ay nakayuko lamang. Walang kayabangan. Walang mataas na tono. Ang naroon ay isang taong mukhang isang tao na napagtantong masyado ng malayo ang kanyang pagkakamali. Teniente Cruz, Nena, nakikiusap po ako, sandali lang, sabi niya. Ang kanyang boses ay paos na tila kagagaling lang sa iyak. Itinaas ni Cruz ang kanyang kamay bilang harang. Dito ka lang, huwag kang lalapit. Huminto sa paghakbang si Reyes. Mahigpit niyang hawak ang kanyang police cap, tila isang taong kumakapit sa natitirang dignidad. Nagkamali po ako, sabi ni Reyes ng mahina. Talagang nagkamali po ako. Yumuko si Nena, pinapakalma ang kanyang hininga. Hindi ko po dapat kayo sinaktan pagpapatuloy niya. Hindi ko po dapat kayo pinagbintangan ng basta-basta. At ako, hindi ko po alam kung bakit ako naging ganoon. Malamig na sumagot si Cruz dahil inabuso mo ang iyong kapangyarihan. Natahimik si Reyes. Hindi siya tumutol dahil iyon ang katotohanan. Ngunit nagpatuloy siya, Sir, alam ko pong mapaparusahan ako. Alam ko pong baka matapos na ang karir ko. Pero bago po mangyari iyon, gusto ko lang pong humingin ang tawad ng personal. Mula sa puso. Tumingin si Reyes kay Nena nang may namumugtong mga mata. Natatakot po ako, nahihiya ako, at alam kong baka hindi sapat ang paghingi ko ng tawad. Kinagat ni Nena ang kanyang ibabang labi, hindi alam kung ano ang sasabihin. Biglang lumabas ang ina ni Nena mula sa kanilang bahay, mahina ang mga hakbang. Ang kanyang ubo ay naririnig hanggang sa dulo ng eskinita. Anak, sino yan? Tanong ng ina ni Nena ng mahina. Hinawakan ni Nena ang braso ng kanyang ina.
Nay, pumasok na po kayo ulit. Magpahinga na lang po kayo. Ngunit tinitigan ng ina ni Nena si Reyes. Kayo po ba yung pulis na gumawa niyan sa mukha ng anak ko? Yumuko ng mas malalim si Reyes. Sinabi ng ina ni Nena sa nanginginig na boses, Sir, wala po kaming pag-aari. Ang pinakamahalaga lang po sa akin ay ang anak ko. Kung mawala po siya o mapahamak, hindi ko po kakayanin. Ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa dibdib ni Reyes, pinipigilan ang bigat ng kasalanan. Patawarin niyo po ako, Nay, sabi niya ng mahina. Handa po akong managot. Paano ka mananagot? Matalas na tanong ni Cruz. Alam mong hindi sapat ang salitang patawad lang. Tumango si Reyes ng mahina. Alam ko po, sir. Handa po akong harapin ang investigasyon ng Internal Affairs. Handa po akong masuspinde. Ang mahalaga, gusto kong ayusin ang sarili ko. Nagkaroon ng mahabang katahimikan hanggang sa nagsalita si Nena. Mahina ngunit malinaw. Sir, ayoko pong mawalan kayo ng trabaho. Lahat ng mata ay napatingin kay Nena. Nagulat si Cruz. Nanigas si Reyes. Tumingin ang ina ni Nena sa kanyang anak na may pagtataka. Yumuko si Nena, pinaglalaruan ang dulo ng kanyang lumang damit. Hindi ko po gusto ang ginawa niyo kanina, pero ayoko rin pong maging dahilan para mawalan kayo ng hanap buhay. Ang gusto ko lang po ay katarungan, hindi paghihiganti. Tumulo ang luha sa pisngi ni Reyes. Dali-dali niya itong pinunasan, nahihiyang makita ng marami. Salamat, Nena. Hindi ako karapat-dapat sa mga salitang yan. Huminga ng malalim si Cruz, ngunit ang proseso ay kailangan pa ring magpatuloy. Ang katarungan ay hindi nangangahulugang hahayaang mawala na lang ang pagkakamali. Naiintindihan ko po, sir, sabi ni Reyes. Handa po ako. Sa presinto, mas malaking alon ang sumalubong. Kinaumagahan, maagang dumating si Cruz sa opisina. Sa kanyang mesa, nandoon na ang ulat mula sa 2 tauhan na kumuha ng testimonya ng mga saksi sa palengke. Hindi nagtagal, dumating ang kanilang hepe. Teniente Cruz, sabi nito ng may diin. Narinig kong hinahawakan mo ang kaso ng isa sa ating mga tauhan. Tama po, Komandante. Sapat ba ang paunang ebidensya? Higit pa sa sapat, Komandante. Huminga ng malalim ang Komandante. Delikado ang mga kasong ganito. Madaling kunin ng media ang issue. Pulis na nang aapi ng mahirap. Siguraduhin mong lahat ay transparent. Opo. Alam ni Cruz na hindi biro ang atensyong darating. Kailangan niyang maging maingat. Samantala, sa maliit na bahay ni Nena, naghahanda siya ng lugaw para sa kanyang ina. Hindi nagtagal, tinawag siya ng kanyang ina mula sa higaan. Anak, tulong. Mas lumalala ang ubo ng ina niya. Nagpanik si Nena. Tinulungan niya ang kanyang ina na umupo, hinahaplos ang likod nito. Mula sa lalamunan ng kanyang ina ay mailumabas na ubong may kasamang dugo. Nay, sigaw ni Nena. Agad na lumubog ang kanyang puso. Alam niya ang senyales na iyon. Senyales na lumalala ang sakit ng kanyang ina. Sa nanginginig na mga kamay, kinuha ni Nena ang kanyang lumang cellphone at tinawagan ang numerong ibinigay ni Cruz kagabi. Sir Cruz, sinanay po, sinanay. May dugo po ang ubo niya. Agad na tumayo si Cruz mula sa kanyang upuan sa opisina. Nena, kumalma ka. Papunta na ako dyan ngayon. Dadalhin natin siya sa health center. Umiyak si Nena. Sir, natatakot po ako. Uminahon ka, parating na ako. Dumating si Cruz makalipas ang 15 minuto kasama ang kanyang patrol car. Binuhat niya ang ina ni Nena kasama ang 2 kapitbahay na tumulong. Pagdating sa pampublikong ospital, agad na dinala ang ina ni Nena sa emergency room. Nakatayo si Nena sa labas ng silid. Nanginginig ang kanyang katawan, malamig ang mga kamay, at hindi maalis ang kanyang tingin sa nakasaradong pinto. Tumayo si Cruz sa tabi niya. Nena, umupo ka muna. Umiling si Nena. Natatakot po ako, sir. Hinawakan ni Cruz ang kanyang balikat ng marahan. Malakas ang nanay mo. Kailangan mo ring maging malakas. Ang ilang minuto ay parang oras, at sa wakas, lumabas ang doktor. Seryoso ang kanyang mukha.
Ang nanay mo ay nangangailangan ng mas masusing gamutan. Hinihinala naming may malubhang impeksyon sa baga. Kailangan siyang i-admit. Nanlambot si Nena. Pero, Doc, wala po akong pera. Tumingin ang doktor kay Cruz. Sir, may PhilHealth po ba ang pamilya? Umiling si Nena. Dati po meron, pero expired na po dahil hindi na nabayaran. Huminga ng malalim si Cruz. Dito niya kailangang magpasya ng isang bagay na magbabago sa lahat. Doc, i-admit niyo na po siya bilang indigent patient. Ako na po ang bahala sa mga papeles mula sa barangay. Tumingin si Nena kay Cruz na may namumugtong mga mata. Sir, bakit po ang bait ninyo sa akin? Sumagot si Cruz sa isang mahinang ngunit matatag na boses. Dahil karapat-dapat kang tulungan. Mabuting anak ka, Nena. Hindi mo dapat pinagdadaanan ito ng mag-isa. Umiyak si Nena sa kinatatayuan niya. Nang lumabas si Cruz sa parking lot para tawagan ang barangay, hindi niya namalaya na may isang taong naghihintay doon. Nakauniporme. Malaki ang katawan, ngunit mas kalmado ang mukha kaysa kahapon. Si Reyes. Nakatayo siya habang may hawak na brown envelope. Teniente Cruz, gusto ko pong ibigay ito. Tinitigan siya ni Cruz ng matalim. Ano yan? Personal na impormasyon ko po at isang sinumpaang salaysay. Ako po mismo ang pumirma. Isinulat ko po lahat ng nangyari. Ayoko pong magtago ng anuman. Tinaas ni Cruz ang kanyang kilay. Sigurado ka? Maaari itong magpabigat sa posisyon mo. Tumango si Reyes ng may determinasyon. Siguro po, ito na lang ang tanging paraan para matubos ko ang pagkakamali ko. Tumingin siya sa pasilyo ng ospital. Nakita ko po kung paano niyo tinulungan ang nanay ni Nena. Natauhan po ako. Kailangan kong magbago. Kung hindi, mananatili akong isang masamang pulis. Tinitigan ni Cruz si Reyes ng matagal. Sa kanyang isipan, hindi niya inakala na ang magaspang na lalaking ito ay mailakas ng loob na aminin ang lahat. Sige, sagot ni Cruz. Tinatanggap ko. Ngunit bago umalis si Reyes, sinabi niya ng mahina. Sir, kung papayagan po ako, gusto ko sanang tumulong sa pamilya ni Nena. Hindi para burahin ang pagkakamali, kundi para itama ito. Huminga ng malalim si Cruz. Doon niya napagtanto na posible ang pagbabago. Kahit para sa isang taong tulad ni Reyes. Umuulan noong gabing iyon. Hindi malakas, ngunit sapat para gumapang ang lamig sa mga siwang ng bahay ni Nena na yari sa yero at plywood. Sa loob, nakaupo si Nena sa tabi ng kanyang ina na natutulog na may manipis na kumot. Samantala, sa labas ng bahay, nakatayo si Cruz kasama si Reyes sa ilalim ng isang maliit na bubong. Ang gabing iyon ay naging saksi sa dalawang lalaki na nakatayo sa magkaibang panig. Isang puno ng pagsisisi at isang puno ng pangako na itaguyod ang katarungan. Yumuko si Reyes. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tinatamaan ng ulan ang kanyang balikat ngunit hindi siya gumagalaw. Teniente Cruz, payagan niyo po akong makausap si Nena at ang kanyang ina. Gusto ko pong humingi ng tawad. Mula sa puso. Tinitigan siya ni Cruz ng matalim. Kung para lang sa formalidad o para iligtas ang posisyon mo, umalis ka na ngayon. Mabilis na umiling si Reyes. Hindi po, sir. Dumating po ako bilang isang tao, hindi bilang isang pulis. Nag-isip si Cruz. Pagkatapos ay kumatok siya sa pinto. Nena, may gustong kumausap sa'yo. Lumabas si Nena. Pagod ngunit matatag ang kanyang mukha. Nang makita niya si Reyes na nakatayo sa ulan, natahimik siya. May trauma, may takot, ngunit mayroon ding pagkalito. Yumuko ng mas malalim si Reyes. Patawarin mo ako, Nena. Ako. Sumobra na ako. Basag ang kanyang boses. Dala ko ang problema sa trabaho, pressure mula sa itaas, pero hindi yon dapat maging dahilan. Sinaktan kita. Pinahiya ko ang sarili ko. Tinitigan siya ni Nena ng tahimik. Hindi sumasagot, hindi nagmumura, ngunit hindi rin sumasalubong. Huminga ng malalim si Reyes. Kung hindi mo ako mapapatawad, naiintindihan ko. Pero sana man lang, hayaan mo akong ayusin ang sinira ko.
Sa paanong paraan, tanong ni Nena ng mahina. Sa pamamagitan ng pagtiyak na ikaw at ang nanay mo ay hindi na mamumuhay ng ganito. Kinaumagahan, nagdala si Cruz ng isang maliit na ambulansya mula sa barangay. Sinundo nila ang ina ni Nena para sa masusing pagsusuri. Sumama si Reyes, hindi naka-uniforme, kundi nakasibilyan. Dinala ang ina ni Nena sa ospital ng distrito. Matapos ang kumpletong pagsusuri, sinabi ng doktor na may impeksyon sa baga ang ina niya na matagal nang hindi nagagamot, ngunit maaari pang gumaling sa regular na gamutan. Agad na umiyak sa tuwa si Nena. Salamat sa Diyos! Sa sandaling iyon, muling binuksan ng doktor ang isang folder. Hindi maliit ang gastos, pero yung kasama ninyo kanina ang sumagot na sa lahat. Nagulat si Nena. Sino po, Doc? Itinuro ng doktor ang isang upuan sa waiting area. Si Reyes. Nakatayo siya sa di kalayuan, ayaw agawin ang sandali, ayaw kunin ang papuri. Nakatingin lang siya kay Nena na may mukha ng pagsisisi. Dahan-dahang lumapit si Nena. Bakit po ninyo ginawa to? Yumuko si Reyes. Dahil obligasyon kong palitan ang sakit na idinulot ko. At sa unang pagkakataon mula noong nangyari iyon, sinabi ni Nena ng mahina, salamat po, sir. Napapikit si Reyes, pinipigilan ang luhang malapit ng bumagsak. 2 linggo ang lumipas, dumalo si Cruz sa isang pagdinig sa Ethics Committee. Nakaupo si Reyes bilang ang isinasakdal. Sa silid na iyon, naroroon ang ilang mga opisyal at miyembro ng Internal Affairs. Sinabi ng pinuno ng pagdinig, Staff Sergeant Reyes, ang iyong ginawa ay malinaw na paglabag sa procedure. Tumango si Reyes. Handa po akong harapin ang anumang kaparusahan. Hinilingang magbigay ng testimonya si Nena sa pamamagitan ng video call. Kalmado ang kanyang boses, hindi nanunumbat, ngunit tapat mula simula hanggang wakas. Sa dulo ng kanyang testimonya, sinabi niya, hindi ko po nais na matanggal sa serbisyo si Sir Reyes. Nais ko lang pong wala ng mahirap na tratuhin na parang basura. Natahimik ang silid. Dahan-dahang tumango ang pinuno at pagkatapos ay binasa ang desisyon. Hindi tinanggal sa serbisyo si Reyes, ngunit ibinaba ang kanyang ranggo, inilipat sa Community Relations, at inutusang sumailalim sa Behavior Counseling. Isang matatag na desisyon, ngunit nagbibigay pa rin ng puwang para sa pagbabago. 1 buwan ang lumipas, nagsimulang bumuti ang kalagayan ng ina ni Nena. Hindi na siya isang full-time na mangangalakal. Tinulungan ni Cruz na may rehistro si Nena sa isang livelihood training program ng lokal na pamahalaan. Natutunan ni Nena na gumawa ng cassava chips at iba pang handicrafts. Mas madalas na siyang ngumiti. Sa kabilang banda, si Reyes ay nasa public complaints desk na ngayon. Madalas siyang bumababa sa mga komunidad, tumutulong sa mga residente sa pag-aayos ng dokumento, pag-aayos ng maliliit na alitan, at paglilinis sa masamang imahe na siya mismo ang lumikha. At ang pinaka-nakakagulat, ang relasyon ni Nena, Cruz, at Reyes ay nagbago na tila isang maliit na pamilya na nag-aalagaan sa isa't isa. Isang hapon, dumating si Cruz sa bahay ni Nena dala ang 2 maliit na kahon. Ano po yan, sir? Tanong ni Nena. Mga gamit para sa negosyo mo. Para makapagsimula ka na sa bahay. Talaga po, Sir Cruz? Sobra-sobra na po ito. Ngumiti si Cruz. May potential ka, kailangan lang bigyan ng pagkakataon. Lumitaw si Reyes mula sa likuran, dala ang 2 sako ng kamoting kahoy na binili niya mula sa mga magsasaka sa probinsya. Kung kailangan mo ng materyales, sabihin mo lang sakin, sabi niya habang pilit na ngumingiti. Hindi napigilan ni Nena ang isang maliit na tawa. Ang kapaligiran na dating puno ng trauma ay naging mainit na ngayon. 3 buwan ang lumipas. Ang maliit na eskinita kung saan nakatira si Nena ay may bago ng amoy ng cassava chips na piniprito tuwing hapon. Nagsimulang umunlad ang kanyang maliit na negosyo. Nagsusupply siya sa mga sari-sari store sa paligid. Ang kanyang ina ay lalo pang lumakas. Madalas dumadalaw si Cruz para tingnan kung maayos ang lahat. Si Reyes naman ay naging regular na customer at paminsan-minsang sponsor. Isang hapon, pagkatapos maghatid ng order, tumayo si Nena sa harap ng kanilang bahay, habang tinitingnan ang kulay kahel na kalangitan. Pumiti siya ng bahagya. Salamat po, Panginoon.
Mula sa pinaka-nakatatakot na pangyayari, ipinadala mo ang pinakamalaking pagbabago. Sa kanyang likuran, narinig ang boses ni Cruz. Nena. Opo, sir. Simula ngayon, hindi ka na dalagang mangangalakal. Tumingin si Nena sa dalawang lalaki sa kanyang harapan. Si Cruz, na matatag at taos puso. Si Reyes, na nagbago tungo sa pagiging mas mabuting tao. Tumango siya ng may pagmamalaki. Handa na po akong harapin ang bagong buhay. At ang eskinita na iyon, na dati